Ikaw lang ang siyang kailangan, kaya ang puso pagmumulat sa'yo. Sa hirap mo ang araw, na mabulit magsamba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw ang buhay sa samba. Walang mapagay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko.
Panginoon, before we will go further, praise God, meron bang mga prayer request? Is there any prayer request? Wala po prayer request, we will go na mga kapatid. Our topic today is secret things, ang mga bagay na lihim. At sabi po sa banal na kasulatan, sa Deuteronomy chapter 29, verse 29. It says, the secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us, unto our children, forever, that we may do all the works of this law. Tayo po ay manalangin mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Bless your words. Bless everyone that are here po, Panginoon Lord. Hallelujah. With the power of the Holy Ghost and fire po, Panginoon. Bring healing, bring revival, and bring deliverance. Bring salvation. Hallelujah. Bring hallelujah, Lord. Hallelujah. Wonderful words to everyone, Panginoon. That believe upon your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus. Ano ang tayo sa kawalan kami kung sinasawa in Jesus' name. Ano ang papayaran in Jesus' name. Lord, we're out the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Let this kind of Lord dwell upon this place in Jesus' name. Lord, I want to give peace and happiness and joy by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Hallelujah. We give you praise and we give you honor, Lord God Almighty. As the name of Emmanuel in Jesus' name. Amen, amen. Lahat sa pangalan pa yung Jesus. Pangalan ng Jesus. Pangalan ng Jesus. Amen, amen. God bless you. Pangalan in Jesus' name. Amen and amen. Kamay natin katawian. Sabihin natin ang paksa natin ngayon ang malihim na bagay o the secret things. Okay, kumawa po na tayo. Praise God. May mga bakantita na kuha dito. Kung kayo ay nakatayo dyan dito, may mga bakantita. Mas malamang dito kasi mayroon tayong meron dito sa harapan. Okay po, sa Tagalog, ang sabi po sa mga kasulatan, ay may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos natin si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. May mga bagay na inilihim ng Diyos at may mga bagay na dapat ihayag para po tayo po ay lumago, tayo po ay matuto, tayo po mga kapatid, matutuwid. Imbak, uri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Uri natin Panginoon. Hallelujah! Lord, bless you, Lord. Bless everyone, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. So, una mga kapatid, mula pa sa Genesis, ang sabi ng Panginoon sa mga tao, thou shalt eat the fruit of the good and evil, or thou shalt eat of it, thou shalt surely die. Ngunit ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay, you shall not die. Ang Diablo ay nagdagdag lamang ng katagang na hindi. So, sabi po sa Genesis chapter 3, verse 6 and 7, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and did also unto her husband with her, and he did eat. So, ang mga bagay na pinagbabawal ng Diyos sa tao ay nilabag dahil sa paglilinlang ng Diablo. Ang mga bagay na nililiit ng Diyos, gusto ng Diablo na mahayag sa tao ang kanilang kasalanan, ang kanilang kahubaran. So, pinilit ng Diablo araw-araw sa anyo po ng ahas at natukso ang babae. So tandaan natin, ang banal na kasulatan, nasabi ng banal na kasulatan ay
honor your wife is a weaker vessel. Sabi po sa First Peter chapter 3 verse 7. So sabi po, ang babae talaga is a weaker vessel. Hello? Maami ba kayo na ang mga babae ay sa weaker vessel? Ay nasisidlang mahina. So, kinakailangan na ang babae, kinakailangan gabayan, subaybayan, lagi ng kanyang asawa. Amen ba? Nakakalungkot lang, kaya ang ating mga tatay, ilan-ilan lang. Pero ang mga babae ay marami-rami. Palamanin na natin kayo. Hallelujah! Hallelujah! So, ang mga youth, may gawain kayo plus October 27, 2029 ng youth. So, tandaan natin, ang babae, sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 7, so likewise husband dwell with him according to knowledge and giving honor unto the wife as unto a weaker vessel, as being heirs together the grace of life, that your prayer be not hindered. So igalang natin ang mga kahinaan ng mga kababaihan sa grasya ng Diyos upang ang mga panalangin natin ay hindi makarangan o hindi mahadlangan. So, tayong mga lalaki kinakailangan ay bigyan mo ng supervision palagi ang inyong asawa para hindi po malinlang sa kanas. Hello? Lahat ng mga lalaki sabi, gabayan ang ating asawa lagi-lagi para hindi maniwalay sa Panginoon. Amen, palakpakan ng Panginoon. So, ang nangyari, nung nalinlang ang babae ng diablo dahil ang punong kahoy, it is a desire, a pleasant to the eyes to be a wise. So, ang punong kahoy ay isang pleasant to the eyes. So, ibig sabihin, nakakaakit sa mata. So, nakakaakit ang kanyang mata na siya ay magiging wise, hindi lamang magiging Diyos. So, ang sikreto ng mga bagay na dapat ay ililihim ng Diyos na dapat sila ay hindi mamatay. Gusto ni Satanas na uliratin, curious talaga, si Satanas, ang tao curious talaga, maulirat. Ang pagiging maulirat, maganda naman sana kung mabuti. Pero kapag maulirat ka sa kasamaan, hindi mabuti. Hello? So ang nangyari, dahil sa maulirat niya, curious talaga babae na maganda, maging Diyos ako, maging matalino. No, nung kinain niya at ibinigay niya rin sa kanyang asawa. Alam na ang asawa na ito'y labag sa utos ng Diyos. Pero, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, binamayan niya. Hello? Binamayan niya at kinain nila dalawa. Sabi naman ibang translation, babae daw ay nakipagtalik sa ahas. Wala namang magpapasa sa Biblia na nakipagtalik kasi kung it daw, it signifies ay cohabitation o sexual intercourse o pagtatalik. Wala yan mga additional na maturo mga kapatid na mga wala naman sa banal na kasulatan. Ang mga bagay na wala sa banal na kasulatan, huwag mong kakilikin, di ba? Ang mahayag, yan, kakilikin natin. Ang mga bagay na wala sa Diyos, wala sa atin, ay mga sa Diyos yan, huwag mo hahanapin pa. Yun mga tao-curious talaga, ang mga bagay na wala, hinahanap! Ang mga nasa yan, yun po ang hindi nahanap. Hello? So, dahil sa curious ang mga ang babae ay dahil sa kanyang kakulitan, pinain at ibigay sa kanyang asawa. At ang nangyari, nabuksan ang kanilang mga mata. Nung nabuksan ang kanilang mata, ay napansin nila na sila po ay naging naked, naging hubad. Nung sila ay naging hubad, ano po? Napansin nila na sila naging hubad, sila ay nagsuot na kasuotan na. Doon nagsimula na ang tao ay nagsuot ng kasuotan. Nung
malihim na bagay na dapat ay huwag ilantad, nalantad nga sila ay naging gubad. So ang mga bagay na sa mag-asawa ay doon naman sa lihim na bagay, huwag mo sa madla dahil nakakaya. Di ba? So ano nangyari? Nahubad sila. Nung sila ay nahubad, sila ay nagsuot ng dahon ng higera. They are naked and they sewed fig trees together and made themselves an apron. Ginawa nilang isang hindi po damit kundi apron. Ano ba apron? Pangtapis lamang yan. So nanatili pa rin hubad. Gusto mo bang lumakad ka na kapis? Yung mga doon sa naliligo mga sa dagat, lalo na doon sa Boracay, mayroon bang lugar doon sabi na nakahubad lang talaga? Mayroon doon lugar sabi na nakahubad lang talaga? At mayroon rin nakatapis lang? O, hindi po kalooban ng Diyos na ang tao'y hubad. Hello? Gusto ng Panginoon na magsuot ka ng kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal. Di ba? Amen? Kasabi mo, ang Diyos ay banal. Kinakailangan magsuot ka ng may kabanalan. Palamanin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, dahil ang kanilang kasuotan ay hindi nakalugod sa Diyos, sila ay pinalitan ng kasuotan na nakalugod sa Diyos. Saan mabasa yan? Sa Genesis chapter 3, verse, mga kapatid, 21. And Adam also and his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. Pansinin natin, si Adam at ang kanyang asawa, ang Diyos na Panginoon ay gumawa ng isang balabal mula sa skin, mula sa balat ng hayop, at sila ay dinamutan. Hindi tapis, kundi sila dinamutan. So ang mga bagay ng lihim, kinakailangan ng wilanta, kinakailangan ay magsuot ka na damit. Di ba, amen? Kaya po, hindi kalooban ng Diyos na lumakad ka, hubad o nakatapis. Gusto ko ng Panginoon, may kabanalan ka. Magsuot ka ng damit. Hindi pa ang ng Panginoon. Ngayon ba? Amen. Coat of skin. Sila din. Binigyan pa ng balabal at di na balabal. Damit talaga. A garments of cloth. So, yan po ang mga bagay na ayaw po ng Diyos na dapat huwag natin ulit natin ang mga bagay na hindi na pinapagawa ng Panginoon. Kaya tao, mauli natin. Hello? Ang mga bagay na nilihim ng Diyos ay hindi mo na uli natin pa. Kasi kapag uli natin mo pa, diyan ka malinlang sa taas. Kaya ang mga bagay na nalihim para sa Diyos na yan. Ang mga bagay na hayag para po sa atin upang masunod natin ang kalooban ng ating palakarin ng Panginoon. Amen. Palakarin ng Panginoon. Hello? Yan po ang kakitohanan. So, ang pagiging curious ng tao ay kuminsan mabuti, kuminsan ay nakakasama. Kaya nagiging hubad ang tao. No, naalis ang gloria ng Panginoon, naalis ang aura ng Panginoon, naalis ang glory ng Panginoon. So, hindi po na nakipagtalik ang ibang mga translation ko, ito nakipagtalik sa as. Wala naman nawabasa sa Biblia. Lilihim ba yan? Wala naman nawabasa sa Biblia nakipagtalik. Sila ay kumain si Eva ng bungang kahoy sa mabuti at masama. Hindi ko nakipagtalik. Kaya nga ibang mga sinasabi ng mga katuruan na wala sa Biblia, huwag mo lang hanapin yan. Wala pa rin ang Panginoon. Amen. Wala pa rin ang Panginoon. Kung ano sinabi sa Biblia, yun ang sundin natin.
Di ba? Amen? Oh, may mga reliyon yan na Edgar mo eh. Oh, so, another. In Genesis chapter 4 verse 9, and the Lord God said to Cain, yun ang unang anak ni Adan. Walang iba si Cain. Eh, sinasabi ng ibang turo, si Cain daw, anak ng Diablo. Hello? Si Cain daw, anak ng Diablo. Dahil masama. Pero, ang sabi po, sa mga kasulatan, sa Genesis chapter 4 verse 1, una po sa pagsin natin sa verse 1 ha, at sinipingan ni Adam ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao ng sinilang ang kanyang panganay na lalaki na sinabi ni iba, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya ito. Nagkaroon ng anak si Eva na si Cain sa tulong ni Yahweh, sa tulong ng Diyos, hindi sa tulong ni Satanas. Kasi sinasabi, na tulong ng iba, nalihim daw niya. Ano yan? Anak ng Diablo. Wala sa Biblia, huwag paniniwalaan yan. Paniniwalaan mga salita ng ating Panginoon. Wala pa rin ng Panginoon ay ibahapan. Hallelujah, Lord to God. Yan po ang katotohanan. So, ay bakit naging masama siya? No, dahil sa kanyang pagpapasya, sa kanyang inggit at galit. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? Sinabi ng Panginoon kay Cain, saan ang iyong kapatid na si Abel? Isipin mo naman, sabihin niya sa Diyos. And he said, I am not, I know not. Hindi ko siya, hindi ko alam. Hindi ako tagapag-alaga yan. Sabi niya, am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga? Ako ba ay tagapagbantay? Pero sa totoo, pinatay niya. Yan po ang aksyon. Pinatay niya. Doon ang simulang pagsisinungaling. Kaya sabi ni kanang kapatid natin, sabi nagsinungaling doon sa kanyang asawa. Ito si Cain ay nagsinungaling. Huwag natin sundin si Cain nagsinungaling. Sabi niya, hindi ko alam. Ako ba naman ang kapatid ko? Sa totoo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Pero, hindi nalilihim sa Diyos ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya hayag sa Diyos. Lahat na ginawa natin hayag sa Diyos. Wala kang itatago sa Diyos. All the works or the deeds you have done, God will reveal. Lahat na ginawa mo ay hayag ng Diyos yan. Walang lihim na hindi malalantad at hindi mahayag. At sabi nga niya sa verse 10, and he said, what hast thou done? Ano ang ginawa mo? Bakit? The voice of thy brother blood cried unto me. Ang busis ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin. Sumisigaw. So, ibig sabihin, ang ginawa niya ay naghanap po. Naghanap po mga kapatid ng justice. Marami pong namatay. Yung sabi nga dyan sa ang itinapon doon sa lawa ng Taal. Marami na namatay daw mga sabungin. Itinapon doon. Naghanap ng justice. Naghanap ng katarungan. Ganon rin sa altar ng Panginoon sa Revelation chapter 6. Ang mga namatay na naging martir, nagpakasakit, sila ay namatay dahil sa salita ng Diyos. Naghanap rin ng justice. Alam mo, walang lihim na hindi malalangkad. Kaya nga, ang dugo ng namatay ay naghanap ng katarungan.
katarungan, naghanap ng righteousness. Kaya maglingkod tayo sa Diyos na may katapanan, na may, hallelujah, katuwiran sa ating Panginoon. Kaya nga, huwag nating gayahin na first murderer sa kanyang kapatid ay si Cain. Bakit pinatay niya ang kanyang kapatid? Because of hatred. Because of jealousy. Because of anger. Alam niyo po, ang galit kapag hindi mo inalis ay papatayan. Hello? Tandaan natin, makinig kayo. If the anger o ang puot o galit na manatili sa iyo at hindi mo inalis, ay papasukan ka ng dyablo. Mayroong papasok po, bubuksan niyo. Mayroong mga papasok na kapatiran. Patimukas na. So, mga kapatid, ang sabi po sa Episo chapter 4 verse 26. Ang sabi niya, be anger and sin not, let the sun goes down into your wrath. Sa Tagalog pa, magalit ka, huwag kang magkasala, at huwag mahayaan lumubog ang iyong galit na magiging puot. So kapag ang galit mo ay hindi umaalis, magiging puot na. Kapag ang puot ay hindi naalis, papatay na. Hello? Yan ang nangyari po ay Cain dahil siya ay nagalit, hindi niya inalis. Hindi niya pinatawad ang kanyang kapwa. Ang nagalit siya sa Diyos dahil mayroon sa kaagaw ang kanyang handog ay hindi tinanggap. Ang handog ng kanyang kapatid ay tinanggap ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gumawa ka ba ng mararap, hindi ka ba marapatindi? Kung gumawa tayo ng mabuti, hindi ba tayo bigyan ng Panginoon ng compliment? Hindi ba tayo papurihan ng ating Panginoon? Kapag gumawa ka ng masama, ang kapalit doon ay kasamaan mo. Bumatay ka, ay kamatayin ang kapalit mo. So, hangad po ng ating Panginoon na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kaagad mo papawiin. Kaya nga sinabi sa Episo chapter 4 verse 27, neither gave place to the devil. Huwag mo bigyan daan si Satanas. So kapag bibigyan mo daan sa Satanas, ikaw ay papatay. Sinabi niya ng 1 John chapter 3 verse 15, when anger to your brother, and you will be, ang mga kapatid, ang murderer. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nagiging murderer. 1 John chapter 3 verse 15. So, gusto mo ng Panginoon na ang galit mo, huwag ito lumubog at ikaw ay papatay kapag hindi mo alisin yung galit. So, ibig sabihin, kayo, ito kadalasan ng mga mag-asawa ay mayroong alitan. Hindi maiwasan yan. Sa magkapatid, hindi maiwasan yan. May alitan. Ngunit, ang babala, ang mga bagay na dapat natin tandaan, huwag natin hayaan na lumubog ang galit mo. Hello? Huwag hayaan na lumubog ang galit mo. Kapag lumubog ang galit mo, na pabukasan o pasunod na lang, ay manatili siyang puso, ang puot magbabanta na ng pagpatay. Yan ang nangyari kay Cain. Na sinasabi ay, ano daw siya? Ay anak ng Diablo. Samantalang na siya ay anak ni Ibat ni Adam sa tulong ng Diyos. Alam niyo po, ang kasalanan ay kapag papapasukin natin yan, magiging Diablo na yan. Kaya kasi sa Ephesians chapter 4 verse 27, neither give place to the devil. Huwag mo bigyan puwang, huwag mo bigyan daan, huwag mo bigyan ng way si Satanas sa puso mo at sa isip
mo. Kapag bibigyan mo yan, kakabayuhan ka niya ng pagpatay. Hello? Kaya yan po ang hangad po ng Panginoon na ang mga bagay na lihim, malalantad talaga kapag hindi natin sinasabi na hindi mo matatagong pa rin. Hindi na itago ni Cain ang kanyang kasalanan na pumatay. So ang kasalanan, if you committed sin, you are the servant of sin and you are the servant of the devil. Hello? Kaano ba ang nag-acronym ng sin? Is, I, in. Ang kahulugan, is stands for Satan. I stand for in nature. Ibig sabihin, si Satanas ay naging kalikasan na. Kaya nga, sabi sa 1 John 3 verse 8, he that committed sin is of the servant of the devil. Kaya kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, bigyan mo ng daan sa Satanas, magiging alipin ka ni Satanas. So ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa atin, dapat sundin natin. Yung pala rin natin Panginoon. Hallelujah. Amen? Ngayon, another po mga kapatid na nangyari po, ito po ang kasaysayan ng Sodom at Gomorrah. Kaya Cain, naging haarawan po sa atin na huwag nating bigyan daan ng kasalanan. Ito po kay Sodom at Gomorrah, and Genesis chapter 19 verse 24 at saka 26. And the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah and brimstone and fire from the Lord out of heaven. But his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. Noong ang asawa nila ay lumingon, nagiging haliging asin. Bakit naging haliging asawa nila? Hindi naman kung anong pangalan niya. Basta asawa nila. Na pamangkin ni Abraham. Bakit naging haliging asin? Dahil ang utos ng Panginoon, don't look back. Huwag kang lumingon. Ibig sabihin, ayaw mga Kristiyano kapag sinasabi ng Panginoon, don't look back, huwag mo nang balikan ang kasalanan mo. Huwag mo nang balikan ang sangibuan. Huwag mo nang balikan ang bisyo mo. Talilipunan mo na. Huwag mo nang balikan. Kapag balikan mo, magiging asin ka. Maging haliging asin ka. Kaya, ang hangad po ng Panginoon, na hayag po na inutos ng Panginoon, sabi ng anghel, huwag kayong lumunod. Iniwanan na ang Sodom at Gomorrah dahil susunugin ito ng Diyos. Ay sabi, iniisip siguro niya na ang asawa nila, baka hindi na totoo masunod, babalikan ko. Baka may puso mo isa ng tao. Hindi mo siguro, masama siguro na babalikan ko yung ang kasalanan ko, basta pagsisiyan ko lang. Alam niyo po, kapag binalikan mo kasalanan kahit pagsisiyan mo, mahirap ka na makibalik. Dahil ilubog ka sa taas hanggang mamatay ka sa kasalanan. Kaya habang may pagkataon pa, huwag kang lumingon, huwag kang bumalik sa kasalanan mo, magbagong buhay ka na. Dahil sinabi sa 2 Corinthians 5:17, if it be in Christ, He is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka na nila. Kaya ako ng Panginoon, magbagong buhay ka na. Yes, amen. Huwag nang balikan mo. Alam po, dahil sa pakikiusap ng lingkod ng Panginoon in behalf of Abraham, sa kapakanan ni Abraham, ang sabi ni Abraham sa Panginoon, paparusahan mo ba ang matuwid kasama ang masama? Kung mayroong 50 po na matuwid sa Sodom at Gomorrah, gugunawin mo, ang sabi ng Panginoon, hindi po gugunawin kung mayroong 50. Huwag kang magalit, Panginoon. Kung mayroong 40, hindi pa rin. Kung mayroong 30, hindi pa rin. Kung mayroong 20, hindi pa rin. Panginoon, isa na lang. Kung mayroong 10, Panginoon, gugunawin mo ba? Hindi pa rin. Ibig sabihin, mayroong bracket ang Panginoon. Hello!
May bracket ang Panginoon. Kung may 10, dahil ang 10 ay para sa Panginoon yan. Tithes is for God. Kaya ibigay mo ang tithes mo sa Panginoon para hindi ka magunaw, para hindi ka magpa-imperno. Ibigay mo ang tithes sa Panginoon. Dahil sabi sa Leviticus chapter 27 verse 30, all the tithes is belong to God. It is holy to the Lord. Ang lahat ay kasampung bahagi ay nasa Diyos, ay ang banal sa Diyos. Ay bakit mo sa Diyos yan? Palakahan din ang Panginoon. Leviticus chapter 27 verse 30. Eh ba? So, sino ba ang kinukuha tithes, kinakain, binagastos, kambayad sa utang? Maligid kasi ka. Makasama ka doon sa sulong mo, susubugin. Hello? Pananakot mo na ang pastor yan. Eh, sinabi ng Biblia yun eh, na ang tithes ay para sa Panginoon. Kaya nga, ang sulong mo gumawa kung may 10 doon sabi, hindi ko unawin ang Panginoon. Eh, wala eh! Wala na nakapasa po. Sa Panginoon, marami tayo mga kapatid. Hindi sa 10. Mas marami. Wala pa ng Panginoon. Hallelujah! Dapat ang dami natin maging totoo tayo sa Panginoon. Hindi hunghang. Hindi hampaw. Ano ba? Hunghang hindi hampaw. Marami pong marami. Ba't hunghang hampaw? Sabi ng kapatid, mayroon pang patubog na kasalanan. May mga kasalanan na kaimbak sa puso mo. May mga kasalanan sa isip mo. Kailangan mo alisin mo ang kasalanan ko. So, puso't isipan mo. Amen po rin natin, Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! So, mga kapatid, yan po ang hangad ng Panginoon na magbagong buhay po tayo. Yes, amen. Ang mga lihim, malalakad yan. Another po na kasaysayan, alam natin yan, ang kasaysayan po ni Haring David. Yes, amen. Babalikan natin ang kasaysayan ni Haring David. Si Haring David ay nagawa ng kasalanan. Ang sabi niya, sinabi ng lingkod na pa'y sinangkan, mayroong isang mayaman, may bisita siya. Pagkatapos, ay hindi, marami siyang mga hayop, mga kawan, ngunit hindi niya pinagay ang kanyang kawan, ang daming kawan niya. Ngunit mayroong ang kapitbahay niya doon na isa lang kawan, isang tupa lang, kanyang ginawa. Kinaigitan pa at yun ang kanyang pinakatay para ibigay sa kanyang jeep. Ang sabi ni David, dapat niya at naong niya na sakit, marami siyang maawan ay pinakailangan ang isang tupa lang ng kanyang kapitbahay. Bakit? Bakit kapitbahay niya? Kasi si David, kapitbahay niya, nakita niya ano kasalanan. Kapitbahay lang. Yun po. Bakit? Kaya kasabi niya natin, sabi niya, ano gagawin natin? Sa tao ngayon nakagawa ng kasalanan sa kanya, dapat siya'y patayin. Dapat siya'y patayin. Sa kanyang ginawa, kasalanan ng isa namin, tupa na yun, kinuha pa niya. Samantalang tayo sa tupa. Galit si David, sabi niya, dapat niya patayin. Ang sabi ni Nathan, ikaw yun! Nagtila na kanya magkakbay. Dahil ang asawa ng iyong sundalo na si Uriah, kinuha mo ang kanyang asawa si Batsiwa. Nakapitbahay mo lang, dahil nakita niya, ay si Batsiba ay doon naliligo doon sa kanyang liguan. Pagkatapos si mahal na rin nakalakad, uy, may magandang naglalaki roon. Ano niyo po, kayo mga kapitbahay, kapag kayo magbihis na naliligo, huwag kayo, kasi yung kapitbahay, ako magkasala ng kapitbahay niyo. Hello? Di ba? Kinakailangan, ang malihin na baka ba kayo, huwag mo ilantahan. Di ba kinakailangan magtago ka para hindi magkasala ang mga mata ng kapitbahay mo? Wala pa rin ang Panginoon. Ngayon ba ko rin ang Panginoon? Amen!
Hello! Eh, sabi naman ng iba, bahala siya, hindi man mabawasan ko. Nainggit na siya. Ano hindi? Gusto mo magkasala ang kapwa mo? Ikaw ang nagiging minsan ng kasalanan. Yes, amen. Hello? Amen. Eh, diba? Amen. Dapat ituwid natin ang ating mga pag-aayos. Yes, amen. Ituwid natin ang ating mga asal. Hallelujah. Yan po ang nangyari. Tuloy nagkasala tuloy ang likod ng Diyos. Ano po? Madalas nagkasala ang mga mata natin. Ang mga mata natin madalas nagkasala yan. Yes. Ang amin mo. Babae, lalaki. Madalas nagkasala ang ang mga mata. Di ba? Hello? Amen. Ano, hindi po ito nangyari. Kaya sinabi ko na Matthew chapter 5 verse 28, ang lalaki na tumingin sa isang babaeng mahalay, nagkasala ng pangalunya sa kanyang puso. He that looketh a woman after in his own and his own heart committed adultery. Kapag tumingin ka ng lust sa babae, nagkasala ka na sa puso mo. Kaya nga ibig sabihin, ingatan natin ang ating mga mata. Kaya nga sinabi sa Psalms 100, mga kapatid, 103 verse, 101 verse 8, huwag kang maglagay ng hamak sa iyong mga mata. So, hanap po ng ating Panginoon na maituwid. Kaya nga, ang nangyari ang mga secret ng mga bagay, akala ni David, ang mga sikretong bagay na kasalanan niya hindi malantad. Para hindi malantad, sabi niya, yun ang sabi niya sa mga sundalo. Sabi niya, Ria, punta ko na sa iyong sa iyong asawa para, magpahinga mo na, magpahappy-happy ka naman. Nagsabi naman niya, paano mo happy-happy ako? Ang aking mga kasama doon, naggigira-gira, kakao sa mga hindi mo pwede. Sabi niya, ang ginawa niya, doon na nagsasya ko. Sa halip na, tumabi sa kanyang asawa, then doon siya sa labas lang. Nagpapahinga. Nagpahinga doon sa puman niya. Nagpahinga sa labas, hindi sa loob. Nung nakikita niya, ni David sabi niya, mahalata ako nito. Mahalata ako na may kasalanan ako. Kinakailangan mamatay sa Uriya para mangkin ko kanyang asawa. Yun ang nangyari, pinatay niya na siya may order sa kanyang sundalo na matapat. Sabi niya, ipadarasan niya doon sa matinding labanan. Pagkatapos na doon sa matinding labanan, umatras kayo para siya mamatay. At siya po ang may akda at mayroon pong umor na pagpatay. Akala mo ay ang mga lihim mo mga bagay hindi po malantad. Tandaan mo ang mga bagay na nalantad pa rin sa Diyos yan. Nagigita ng Diyos sa kasalanan mo. Hindi ka magpapalo sa kasalanan mo. Hindi mo may lihim ang kasalanan mo. Yan ang nangyari kay David. Yan po mga kapatid. So ang nangyari, ang sabi nga, although it's secretly, ginawa mong sikreto mga bagay nito, but I do these things. Ginawa mo before all the Israel, sa harap ng mga Israel, and before the sun, sa harap ng araw. And David said unto Nathan, at sinabi niya, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako laban sa Diyos na Panginoon. And Nathan said unto David, at sinabi niya kay David, the Lord also put away thy sin. Ang Panginoon ay inalis ang iyong kasalanan. Ang daw siya natay. Samantala, sinabi niya, ang taong mahirap na yun na kinuha ang tupa na yun, dapat siya mapatay. Pero ang sabi, siya po mga kapatid, nag-admit na ang kasalanan. Hello, kapag may kasalanan tayo, huwag i-justify ang kasalanan. Huwag pagpapakpan ang kasalanan. Kinakailang pagsisihan ka agad! Upang makabak ang Diyos! Upang ang Diyos, hallelujah, ay malugod sa iyong puso. Kaya tinanawag siya, David is God's after of heart. Si David ay nagiging ang puso niya sa Panginoon.
na hindi niya pinagtakpan. Dahil kapag pinagtakpan mo, kasalanan mo, you will not prosper. Yes, Lord. Saan ba yan? Sa Proverbs chapter 28, verse 113. He that covered his sins shall not prosper. Ang nagtatakip sa kanyang kasalanan ay hindi ko matarapan. Hello? Kaya nga, ano bang lihim na tinatago mo, sinasabi mo ano yan? Ay hindi ko malalantad yan. Kaya kung may kasalanan tayo, huwag natin itatago. Huwag natin patagalin na maging cancer, maging kangrina. Kailangan mo, hingi mo ng tao sa kanyang Panginoon. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Nawa, hindi ko nang ulitin pa. Huwag mo nang ulit-ulitin ang kasalanan. Kinakailangan, huwag ka na magpagamit ka sa nanas. Kinakailangan, magparanan ka na sa Diyos. Walang ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen! Amen! So, ang mga bagay na mga lihim, hindi mo tatago sa Diyos. Yun ang nangyari kay David. Bakit? Bakit pinatawag si David ng Diyos? Dahil siya nagsisisi. Kaya mayroong awit siya. Anong awit niya? Sa Psalms 51. Create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Tuloy natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung tayo may kasalanan po mga kapatid, don't deny it. Don't neglect it. You need to transform your life to the Lord. Amen? Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Ang gusto po ng Panginoon. Hallelujah! Na huwag natin itatago mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Ang propesya po, nakita niyo po isang caption ito po mga kapatid. It is the time of times and times. Na tila bagang lihim na mga lihim na ito na hindi mapapaliwanag. Kaya nga sabi ni Lucas, papatayin na lahat ng mga tao na hindi mapapaliwanag sa mga lihim na hindi na mapapaliwanag sa aking mga pangitain at mga panaginip. Dahil po, ang mga panaginip at mga pangitain, may mga mensahe ng Panginoon. Hello? May mga mensahe ng Panginoon. In Joel chapter 2, verse 28, Acts chapter 2, verse 17. Kaya nga, ang sabi po sa Daniel chapter 2, verse 21, and it changed the times and the season. Ang Diyos ay nagbabago ng panahon at ng mga kapanahunan. And He removed the kings, inaalis na ang mga hari, and He set it a king. At naglagay siya pa rin ang malibang hari. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-alis, ang Diyos rin ang magpapalit. Kaya huwag kang magmamalaki. Kaya kang pagkakataon alisin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang naglagay, ang Diyos rin ang magpapalit. At sabi niya, He gave wisdom unto the wise. At siya nagbigay ng talino sa mga nagpapatalino. And knowledge to them that no understanding. Binigyan siya ng karunungan sa mga nakalam ng kaunawaan. And verse 22, sabi niya, He revealed the deep secret things. Ipinapahayag ng Diyos ang mga malalim at mga lihim na mga bagay. Ipinahayag ng Diyos ang mga malalim at mga lihim na bagay. Ito po mga lihim na bagay ito. Ipinapahayag ng Diyos. No. He knoweth what is in the darkness, alam ng Diyos ang mga nasa dilim, and the light dwelleth therein. Ang liwanag na nandoon. Anong kahulugan po mga kapatid sa panaginip ni Nebukadnezar na mayroon siya panaginip ng isang statue, isang larawan ng statue, o isang mga kapatid, ribulto. Ribulto naman dyan, di ba?
Yan po ang lihim. Ano bang rebulto yan? Ano may kasaysayan dyan? Hindi ko maintindihan yan. Yan ang lihim na yan eh. Hindi mo maintindihan kung hindi pa paliwanag ng Diyos yan. Wala kami napapaliwanag eh. Ang mga astrologer, mga matalino po sa kanyang lugar, wala po makapagpaliwanag. Ang lihim ng mga bagay, hindi makapaliwanag. Kasi lihim na yan eh. Ngunit po, ipinapahayag ng Diyos sa kanyang lingkod. Ipinapahayag ng Diyos sa kanyang lingkod. Sinabi po sa Amos chapter 3 verse 17, there's nothing secret shall not be revealed in the servant of God. Walang sikretong mga bagay na hindi pinahayag ng Diyos sa kanyang lingkod. Sa kanyang Panginoon. Ipinapahayag ng Diyos sa mga bagay sa kanyang lingkod. So, ang ulo, ang head of gold, ay nagsimulo po mga kapatid sa Babylon. Ang silver na yun, dito kanya sa braso niya, ay nagsimulo po sa kaharian ng Middle Persia. Ang brass na yun ay nagsimulo po sa kaharian ng Greece. At ang binti ay nagsimulo po mga kapatid sa kaharian po ng Rome. At ang iron at sa clay nagsimulo po ng divided kingdoms. At nakikita mo yan ang bato na nagdurog po sa rebulto. The stone that cut without man's hand, yan po ang judgment ng Diyos. Yan po mga lihim yan. Parang hindi po mahirap po maintindihin kung wala po ibang paliwanag ng Diyos. Yan po ang mga kapanahunan na mangyayari sa mga kapanahunan. Hello? No, and then, nadurog po ang statwa o ang rebulto. Sabi, the stone will hold the earth. Yan, tumutukoy sa Christ kingdom. Christ kingdom. Ano ba yan? Parang hindi ko maintindihan yan, Pastor. Hindi ko maintindihan kapag hindi makaliwanag sa iyo. Ano ang rebulto? Wala naman yata kwenta yan. Ano pong rebulto na panaginip na Nebuchadnezzar? It is the time of times. Kapanahunan ng mga kapanahunan. Ano kapanahunan? Tandaan natin paulitin. Kapanahunan. Ang kapanahunan ng ulo, ang head of gold, yan ang kapanahunan ng Babylonian Empire. Ano ang Babylonian Empire? Ano ang kapanahunan niya? Noong in the year of 538 BC. In the year of 538 BC. Mga kapatid, yan ang kapanahunan ng mga Babylonian na kanyang paghahari. Na the God of heaven gave him the king power, strength, and glory over the whole earth. Mga kapatid, na tinatawag po ng gold and great splendor. Kaya ang ulo naging gold. Kapag may gold, yan po ang symbolize po mga kapatid, great and power. So, ang Babylonian, nilusog po ang Babylonia sa kapanahon na Nebuchadnezzar. Nilusog yun sila. Nilusog ng ibang mga kaharian. Ano naglusog sa kanya na kungkir sila? Ang Babylonia na kungkir ng Middle Persia. Yan po ang mga lihim. Na kungkir ng Middle Persia, yan po mga kapatid ang Middle Persia na kungkir yan yung tawag na the breast and arm of silver. Ang kanyang bibig na walang iba mayroong tanso. Magkasama ba yan? May dito, may tanso. Yan po, yan ang kahulugan yan ng mga kapanahunan. Hello? Mga kapatid, yan ang silver na yung mga kapatid, na ang kanyang dibdib at ang kanyang kamay ay silver, mga kapatid, na ibig sabihin niya, the Middle Persian, dalawang kaharian na mula sa Medes at sa mga Persian Empire in the year of 333 BC. In the year 333 BC, yan ang kapanahunan.
na panaginip na may kapanahonan na mangyayari pa sa mundo. Yan po hindi kasi nila sa kanilang kaharian, kundi kapanahonan ng buong mundo. Hello, nakinig kayo? Yan ay kapanahonan ng buong mundo. Kasama po tayo. So mga kapatid, ang Medes and Persia, kaya dalawang kamay, tumutok po yan ang dalawang kaharian, ang Medes at saka Persia. Yan tinatawag na Medo Persia. Nilusok ang Babylonia ng Medes at Persia na kumingir sila. Pagkatapos, yun po ang kanyang ditong bili, doon sa kanyang tiyan, hanggang sa kanyang hita ay bronze, yung ay tanso. Doon sa kanyang kamay ay silver, doon naman sa kanyang tiyan at sa kanyang hita ay tanso. Tanso ay signifies, stands for the kingdom of grace. The kingdom of grace. Nanilusok po ang Medo Persia na talo ng Grace Empire sa panahon na 168 BC. Pababa na pababa, 168 BC. So mga kapatid, sa leadership ni Alexander the Great, kilala niya si Alexander the Great, Grecian niya. Alexander the Great, conquer si Alexander the Great. Yan po ang kasaysayan ng buong mundo. Ang larawan niya ay kasaysayan ng buong mundo. Mga kapatid, para mahirap po maintindihin po yan po mga lihim. At ang kanyang dalawang binti ay nagsimbolo po mga kapatid ng kaharian ng Rome. Ang Grecian Empire nilusob ng Roma, makapangyarihan ng Roma. Hanggang ngayon na mayagpag ang Roma. Noong sila po mga kapatid, dalawang paa, yan tinatawag ng legs of iron, ang kanyang leg, ang kanyang paa ay bakal. Kaya bakit bakal? Dahil matapang ang mga Romano. Ang nagpapitay sa talikod ng mga Romano. Ang nagpabayubay sa cross ay mga Romano kay Kristo. Yan po ang kasaysayan ng buong mundo. Kaya nga, nilusok ang Grecian sa panahon na kapatid ng 108 BC to 476 AD after death na yun po ay naghahari o nangasiwa sa buong mundo ang Roma. Ngayon, ito po ang kanyang daliri, ito ang kanyang panyapak. Ang kanyang panyapak. Mayroong 10 daliri. Panyapak, di ba? Ang 10 panyapak, tandaan natin yan, ang 10 panyapak represent the future kingdom which is now was already revealed. This kingdom is the 10 Nation Confederation. Nangyari ba ngayon yan? Ang 10 Nation Confederation ng mga yan pag sa ating kapanahonan ngayon. Naririto na tayo sa paa! Naririto na tayo sa yan, mga sikrito mga naririto na tayo sa paa! At ang 10 Nation Confederation, mga kapatid, ay nangasiwa sa buong mundo. Kaya nga, di ba nag-meeting sila si Marcos pumunta doon sa UN, doon sa Europe, mga kapatid, meeting na yun sa mga alyado. Kaya nga, ang Ukraine ay gusto nyo makialyado rin. Itong gusto ng Russia, hindi siya makialyado doon sa T-Nation. Kaya, gear para. Kaya ito po kasi sa nangihig na tila bagay, hindi ka, parang baliwala lang sa atin, pero ito ang kasaysayan ng ating kapanahonan. Purihin natin ang Panginoon, maging handa tayo. Kaya nga, kaibigan talaga. Kaya sabi namin, war against war, nation against nation, in Matthew chapter 24. So, mga kapatid, ang nangyari, ang kanyang paa na 10 ay nadurog. Ang
Alam niyo po mga kapatid, ang mga kaharian sa buong mundo ay may paghukom ng Diyos. Kaya darating na ang Panginoon. Malapit na darating ang Panginoon upang tupukin, upang lansagin, upang wasakin ang lahat ng mga kaharian ng tao at kaharian sa Satanas. Kasi ang nag-order yan sa Tinisian Version, yan po ang Satanas. Tinalakay natin ng karang linggo, the mark of the beast. So yun po mga kapatid, ang lihim nito na tila bagay. Mahirap po maintindihin sa mga walang intention po maintindihin. Yan po, narito na tayo sa kapanahunan. Narito na tayo sa mga paa. At ang mga paa na mayagpag na ang kaharian ng mundo ay lalansagin ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon. Dahil darating na ang Panginoon. Dahil maghahari siya ng Christ Kingdom. Para pala ng Panginoon. Ang Christ Kingdom is the millennium po mga kapatid. Palakala ng Panginoon. Amen. Amen. Hello? Nandiyan na ba kayo? Kaya, kung ano ang malihim, ipinapahayag ng Panginoon para po sa atin na maging babala. Hello? Nandiyan na ba kayo? Nandiyan po mga kapatid, ang malihim. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 4 and Matthew chapter 6 verse 6. When thine eye may be secret, and thy Father will seek in secret, himself shall reward thee openly. When thou prayest, enter into the closet, and when thou hast shut the door, pray for thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall reward thee openly. Kung mayroon tayong private prayer, mayroon naman tayong congregational prayer. Hindi pinagbabawalan pa yung congregational prayer. Pero mayroon tayong personal prayer na quiet na tayo ay nalalangin sa ating sarili. Hello? Yan sa sakit mga kapatid na hindi po mga kapatid hipokrito. Pero ibig sabihin, bawal palang manalangin na pangkaramihan. Mayroon rin mga kapatid panalangin ng congregational prayer, church prayer yan. Kaya na sinabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, let every man lifting up holy hands in prayer without wrath and doubting. Alam niyo po, epektibo kapag manalangin po tayo na itinataas natin kamay sa lahat ng taas na kamay. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Kapag manalangin, santa po na sinusuko mo sa Panginoon, yun ang doon natin lang. We need to surrender to our Lord. Yan ang secret ng mga bagay na but very effective in prayer. You need to mga kapatid, surrender your life to God. Ito ba talaga ng Panginoon? Amen? Iso mo lang sa Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, kung tayo po manalangin, taas natin ang kamay. Kapag may personal tayo prayer, doon tayo sa closet natin sa ating mga bahay. Kung mayroon tayong dining room, mayroon tayong living room, dapat mayroon naman tayong prayer room. Mayroon ba kayong prayer room? Yan pinakailangan po ng kapagpapalala ng Panginoon. Hallelujah. At ngayon, kapag kayo bigay, huwag kayo magalit na, hindi naman binugas niyo, may pastor ang aking bigay. Alam niyo po kapag kayo magbigay, hindi na kinakailan i-broadcast ko pa din na, ibinigay ni Sol sa group, kagaya ng ibang simbahan, na bawat bigay, lahat ng i-broadcast ka. Kapag nagbigay ko, hindi binibroadcast, hindi na mga kapatid nila dati mo pa. Hindi mo pa i-compete, sabi ng Panginoon, you receive your reward. Kaya nga hindi natin i-broadcast, ibig sabihin mga kapatid, kapag nagbigay ka sa Panginoon, hindi ka sinasabi na bibigyan ka pa ng papuri ni pastor, papuri ng Diyos. Kapag nakatanggap ka ng papuri, you receive your reward. Ang pagbigay ng papuri sa Diyos, pala ng Panginoon. Hallelujah. Yan po mga sikyo ng mga bagay na tawag pala kayo sa Panginoon. Amen? Ano ba natin? Amen? Hallelujah. Kailangan ng Panginoon. Hallelujah. Another. Gusto niyo pa? In Luke chapter 8 verse 17, pansinin natin ang salita ng Panginoon. In Luke chapter 8 verse 17, pansinin natin very powerful verse nito. Ano sinabi dyan? For nothing is secret
Hello! Pakinig kayo! Nothing is secret. Walang bagay na lihim sa Diyos. Walang bagay na lihim sa Diyos that shall not be manifest na hindi mahayag. Ang mga lihim na bagay mahayag yan. Neither anything hide o ang mga bagay na itatago mo that shall not be known and come abroad na hindi maisiwalat at hindi malalagtan. Ibig sabihin mo sa sarili mo, nakagawa ko ng kasalanan ay ililihin ko lang yan. Nakabihil ko secret yan. Ano yan? Secret. Puro na yung secret. Alam niyo po, ang mga sikretong bagay hindi mo malilihin sa Diyos. Malalang ka dyan, kaibigan! Kailangan mo pagsisiyan ang mga kasalanan mo sa Panginoon! Amen ba? Palamanan mo yun! Dahil po malalang ka dyan, kaya kailangan natin pagsisiyan. Kaya, ang isang halimbawa, nangako po sila ni Nes Ramera. Nangako sila. Sabi niya, ibigay namin ang pinagbintahan namin ng lupa sa pangalan ng mga apostol. Lahat. Sabi ng lingkod na si Pedro, ito na ba lahat ang pinagbintahan nyo? Opo, yan na ang pinagbintahan. Ang sabi ni Pedro ng lingkod ng Panginoon, hindi malilihingan mo ang Diyos. Bakit ka nagsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Hindi ba na sa iyong kamay ay nasa iyong pagkakasya? Bakit ka nagsisinungaling? Alam niyo po, kapag nanakot ka sa Diyos, kapag hindi mo matupad, sabihin mo ay hindi ko kaya matupad, ito lang kaya ko. Tanggapin ng Diyos yan. Pero kapag nagkukunwari ka na tinutupad mo, mayroong kakalagyan. Mayroong kang kalalagyan. Ang kalalagyan, kamatayan. Kaya, huwag tayo magpalipod-lipod, huwag tayo tago-tago sa Diyos dahil alantag ng Diyos, nagkikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya kailangan sabihin mo sa Panginoon, Hallelujah, Panginoon, ito lang kaya ng Panginoon. At tanggapin ng Diyos yan. Ayaw po sa bukal sa iyong puso, mga pagkakang kaya ng Panginoon. Amen. Dahil kung wala na kaya ibigay lahat, hindi naman kaya. Marami po mga espada sa kanya, ibigay niyo lahat. Alam mo, hindi naman ibigay, nagdala ko pa nga 10%, lahat na kaya. Hindi ka kaya. Ano yan po ang basihan ng Panginoon? Hindi po lahat. Ang basihan ng Panginoon ay 10% ay para sa Diyos. Ang offering ay bukal sa iyong puso. Doon na nagsimula bukal sa iyong puso. Kaibahan po ang offering at sa tithes. Ang tithes ay sa Diyos yan. Ang offering, yan yung tawag na bukal sa iyong puso kung magkano. Hello? Kung patayan mo, okay naman. Kung gusto mo ang pilitan, may ka. Kaya nga sabi na, Colgate na ay nagbigay ng higit pa sa 10. Sa halip ng 10, binaligtad niya. 10 na lang sa kanya, sa Diyos ay 19. Kaya mo ba yan? Gusto mo eh. Kaya nga, mahal pa ka Colgate. Pinapapalan ng Panginoon. Dahil binaligtad. Ibig sabihin, alam niyo po mga kapatid, hindi mo malihiman ng Diyos. Kung nangako ka sa Diyos, ito pa rin mo. Kung hindi mo kaya sabihin mo, palapalan ng Panginoon. Amen pa rin ang Panginoon. Amen! Amen! Yan mga lihin na hindi po malinakaw sa Diyos. Amen? Nandiyan pa kayo? Ito po. Ito mga kasalanan nito, ayaw ko nang uli natin ito mga kasalanan nito. Ito mga kasalanan nandiyan po. Gusto nang uli natin pa? Alam niyo po mga kapatid, kapag ang tao kinakalkal mga kapatid na sakit, masakit. Para kang yung pira. Gusto niyo po pira tayo? Bakit ito? Uli natin mula dito? Masakit yan. Subukan mo kupihan mo ang masakit, ang kangrano. Dukitin mo. Masakit yan. Kaya mo kasalanan, huwag mo lang uli natin tayo. Baka lang ka naman yun. Amen? Dahil kasalanan po mga kapatid, kapag hindi mo pinagsasyan, magiging kangrena niya, magiging cancer. At kapag hindi cancer yan, magiging malala na yan. Kaya wala kang itatapos sa Diyos.
pagsisiyan, it will cut off your relationship with God. Ang kasalanan, it will cut off the glory of God. Ang kasalanan, it will cut off the Holy Spirit of God. Kaya ganun na lang ang sabi ni David, Lord, create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Restore unto me the joy of salvation, and take not the Holy Spirit upon me. Hello? Kaya ang mga kasalanan ay tago dyan, pagsisihan mo habang may pagkataon. Kapag hindi ko mga kapatid, ang Diyos mag-upira sa iyo, patay kang bata ka talaga. Kaya kinakailangan mo pagsisihan agad sa ating Panginoon. Kaya, isang talata mga kapatid, Ecclesiastes chapter 14, verse 12, verse 14, For God shall bring every works into judgment. Ang Diyos ay mabigay ng hukom ang bawat gawa ng tao with every secret things. Ano mga bagay na lihim ay ipagsusulit mo sa Diyos. Mabuti man ang masama. Hindi mo pa kayo na tayo lahat ngayon. Alaya sa kalawalaya sa kina. Kaya sa kalawalaya sa kina. Kaya sa kalawalaya sa kina. Hallelujah! Tayo po lumapit sa Diyos. Tayo manalangin po sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, aking pagsisiyan ang mga kasalanan na gawa ko sa iyo, Panginoon. Gawin mo kalapatapat ang aking puso at aking isip po, Panginoon, Lord. Ikaw lamang ang kita, ikaw lamang ang alam po, Panginoon, Lord, sa aking buhay. Sa kalapatapat sa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kailangan tayo lumapit sa Panginoon. Kailangan tayo manalangin sa ating Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, where am I? Ang malihim ko na mapagkasala po, Panginoon, pinagsisiyan ko na. Huwag ko nang ulitin po, Panginoon, habang may pagkataon. Si David ay nagkumpisal sa Diyos. Kaya kinalugdan sa ng Panginoon. Si Ananias, dahil nilihim niya ang kasalanan, patay sila talaga. Habang may buhay ka pa. Huwag mong itago ang kasalanan mo. Kapag itinatago mo, ang kapalit doon ay kamatayan. Habang po may pagkataon ka, kaibigan. Pagsisiyan natin sa Panginoon. Come on. Let us pray to the Lord. Asking forgiveness to the Lord. Asking, hallelujah, forgiveness to the Lord. And ask the Lord, Lord, forgive me. Si David nagkasala sa Diyos. Pinatawad siya dahil hindi siya natawad sa Diyos. Nakalabalaya sa kiyaya sandalo. Purihin ka po, Panginoon, Lord, sa tanghalang ito po, Panginoon. Ano ba mga kasalanan na gawa namin sa iyo po, Panginoon, patawarin mo kami habang may pagkataon pa po, Panginoon. Ayasan ka na mga balaya sa kaya sa kiyaya sandalo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Let us pray. Huwag mong i-ignore, huwag mong pabayaan na manatiling kasalanan sa puso mo habang may pagkataon. Marami pong namatay araw-araw, bawat minuto, bawat segundo. Marami pong namatay. Hindi mo alam, bukas makalawang may mamatay. Kaya nalalangin ako, Lord, I rebuke the spirit of death, Panginoon, sa congregation nito, Panginoon. Marami na pong namatay sa amin po, Panginoon. Ano na mahal sa buhay po, Panginoon, nakakalungkot lang po, Panginoon. Ngunit po, Panginoon, I rebuke the spirit of death. I rebuke the spirit, Panginoon, of sin, Panginoon. I rebuke the spirit of stubbornness, Panginoon. I rebuke the spirit of covetousness. I rebuke the spirit of sin, of idolatry, adultery, fornication, and what is strife, and sedition, or murder, and revealing po, Panginoon. Ay mga bagay po, may kasalanan po, Panginoon. Hallelujah, sa kalabalaya, sa kiyaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Patawarin mo kami, patawarin mo sila po, Panginoon. Habang, hallelujah, may pagkataon pa po, Panginoon, Lord. Forgive me, Lord. Forgive us, O God. Hallelujah. We asking forgiveness to the Lord. Hallelujah. Show mercy unto the Lord. Hallelujah. Lord, have mercy to everyone po, Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, Hallelujah. Hindi kikilo sa Espiritu ng Panginoon sa puso ko.
Kapag may kasalanan pa natin sa puso mo. Dahil sinabi sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. The Lord will not hear you. If you will not forgive your sin. If you will forgive your sin, and if you will confess your sin, hallelujah, He is just and faithful to forgive our sin, hallelujah. And cleanse our all unrighteousness in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Dakilang Diyos, baguhin mo sila. Dakilang Diyos, patawarin mo sila. Dakilang Diyos, hallelujah, patawarin mo kami po, Panginoon, sa aming mga gawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Make us worthy the sight of God, hallelujah, yes, gawin mo karapat-dapat ang bawat isa, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, Lord. Na hindi po, Panginoon, mag-imintis, Panginoon, ang aming ginawa sa iyo, kundi maging kalugod-lugod sa iyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Renew the spirit of everyone, Panginoon. Cast me not away, hallelujah. And renew our right spirit. Restore unto me the joy of salvation. Balaya Sakia. Balaya Sakaya Sakia. Salamat po, Panginoon Lord. Restoration po, Panginoon Lord, sa bawat isa. Restoration po, Panginoon, sa bawat isa. Transformation sa bawat isa po, Panginoon Lord. Bless everyone, oh God. Hallelujah. Huwag ibaliwala ang iyong mga salita. Huwag ibaliwala ang iyong mensahe na bawat isa sa amin po, Panginoon. Make us worthy to thy sight, Panginoon Lord. Hallelujah. Bring healing and bring deliverance. Bring revival to everyone po, Panginoon, thy dearest God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Baguhin mo lubos, Panginoon, sa Mother Romel, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Use Him by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Pray. Pray to the Lord. Hallelujah. Until something happen in the name of Jesus. Until something in the name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Let us walk in the Spirit, that you will not fulfill the lust of the flesh. We must walk in the Spirit and live in the Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus, Lord, I pray po, Panginoon, Lord, mga batang dito po, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Amen and amen. Pray na po, Panginoon, Lord. Hallelujah.